Hello Virgo, ito na yung pahabol reading mo. Excuse me meron ako mga ano dito. Pahabol reading. Tingnan na natin yung mga energies. Pahabol reading itong katapusan. Pero kahit kailan mo naman mapanood to Virgo, kahit lumipas yung katapusan. Ano naman to? Timeless reading. Pasensya na kung medyo matagal bago ako nakapagbasa kasi naasikaso ko yung mga medical medical concern ako naasikaso. Okay? Meron ka ditong Panther Spirit. Reclaim your power. Ay, wait lang. Wait lang mayroon lang akong ililigpit. Ano siya? Ayan. Reclaiming your power means regaining strength. Pwede rin naman. And I think it's more on kapag ni-let go mo ito. Kasi meron kang i-let go. Okay? The more you cling, the more na nagiging mahina ka So, ang nafe-feel ko dito is to be able to regain your strength, your power, you need to let go. Diba? I don't know if it makes sense yung sinasabi ko. Pero yun yung aking intuition. Yun yung nafe-feel ko about these two cards na don't be too clingy or dependent dito sa bagay na to. The more na nakikling ka dyan, the more na nangihina ka. Hindi ko alam kung ano yan So yan, ewan ko, yung iba siguro sa inyo nakaka-relate, baka iba hindi. Pero yun na nga, instead of clinging, instead of holding on, you need to release or let go. You also have abundance. Wow, Virgo energy. You have abundance. Grapes. Uy, meron ng something na magbubunga. Virgo. Oo. Pag meron tayong, kung ano man yung pinaghirapan mo na yan, siguro magbubunga na yung patience mo, kasipagan mo. Andiyan na yung results, paparating na, at may period ng abundance sa'yo. Harvest time. Yes. And, abundance and fertility, yung iba sa inyo dyan, yung mga pwedeng may kinalaman din sa pregnancy, kasi fertility card yan. Kung hindi man yan about pregnancy, yun na nga, yun yung mga hitik sa bunga Kumbaga, maganda ang mag-yield mong mga dito, kumbaga maganda yung i-harvest mo. Pag dumating na yung harvest time, sabi nga dyan, may abundance. Prosperity. Wow, overindulgence, Ibig sabihin, magpapakabusog ka dyan, magpapakasasa ka, you have more than enough. Plentiful, ayan. There is wealth, there is prosperity, abundance, ano pa. Ayan na nga, enjoying the fruits of your labor, sabi dyan. Siyempre, kung wala kang pinut na effort, na labor, of course, maging realistic tayo, wala tayong aanihin. Para yan dun sa mga merong
may itinanim. Siyempre, di ba? Expectin mo ba namang magbunga kung wala ka namang tinanim? Siyempre. Tignan na rin natin yung iyong love life, Virgo. Okay. So, to, kung ano man ito, recovery period, magiging strong na uli, this is reclaiming your power or reclaiming your control of your situation. Andun ka na uli na kumbaga bumalik na yung power mo, bumalik na yung control mo. So, this is you being in control, no? In a powerful position again. Kung nawalan yan ng kumbaga, kung nanghina. When it comes to your love life, you have coffee cup. Coffee cup means dates, mga usapan, seeing each other, ayan, mga interactions. Ayan yun Yung tipong ine-enjoy nyo, yung mga moment na ine-enjoy nyo yung isa't isa, or kinikilala nyo pa lang yung isa't isa, basta na-enjoy nyo yung company ng isa't isa. May label man ito, wala. Pero this is a potential na mapapangasawa. Husband, asawa material. Ayan, may kaya kung single ka, this is an indication na pwedeng matuluyan kayo, maging seryoso yung relationship ninyo, maging kayo kung wala pa kayong label, or kung magjowa na kayo, pwedeng to the next level like engagement or living in together or pagpapakasal. And sinasabi diyan parang yung person na yan, meron kayong malalim na connection. Ayan, you have soul connection and eternal love. So, this is something na pang seryosohan, malalim, pang matagalan, no? Yun yung nadedetect ko dyan sa card mo na yan. Basta right now, nakikita ko pwedeng ine-enjoy nyo lang yung na-enjoy nyo lang muna yung isa't isa. Pero eventually, dun din pupunta sa seryoso. Sa paglagay sa tahimik or sorry, Virgo, naputol yung nag-overheat yung pinang-video ko biglang naputol yung sinasabi ko. So, dito tayo, continue natin, no? Sabi ko, di ba, pwedeng na-enjoy nyo yung company ng isa't isa, kaya lang eventually, sabi ko, pupunta rin yan sa seryoso. Yung connection na yan. Pwedeng mauwi sa engagement or pagpapakasal, pagsasama. Okay? Tapos, I cannot be vulnerable with you. I rather hide in the darkness before I let you see inside me. Ang nafe-feel ko rito, meron siyang mga side niya na hindi ko alam kung takot siyang malaman mo, na hindi pa siya siguro ganun ka-comfortable i-reveal sa'yo yung buong pagkatao niya. Kumbaga yung lahat-lahat sa kanya siguro, hindi pa siya ganun ka-ready. Yan. May mga may mga side siya na na hindi niya i-reveal pa sa'yo. Or pwedeng hindi niya na i-reveal. Depende siguro kung anong mangyari in time. Pentacles, Wands, World. Tapos sa bottom ng deck mo, meron kang Seven of Swords. Magitin ko na lang din yung mga signs na meron dito, Virgo, kung meron man tong kaugnayan sa current situation mo or sa mga mangyayari pa lang sa'yo. So, pwedeng may Capricorn, Aries, and Aquarius.
Wow, so I can see stability for you with the Four of Pentacles. Either sa kaperahan to or sa love mo kasi nga, 'di ba? Sabi ko nga ito ay sabi ko pwedeng getting to know each other pero parang papunta siya sa malalim na relationship. Kung about relationship, kung stability na to. Pero pwede rin naman itong pagdating sa kaperahan mo, sa career mo, overall, sa kabuhayan. Oh, alam mo, i-let go mo na talaga. Kasi dito parang may energy ng hoarding. Hoarding kasi to si Four of Pentacles. Tapos may oracle card ka dito na sabi dyan, let go mo ning dapat mong i-let go. Siguro nga, it's time to let go, Virgo, kung ano man itong dapat mong i-release na yan. Partnership with the Two of Wands, yes, di ba? Yung indication na lumitaw kanina sa love life mo, nagre-reflect din dito. Pero itong partnership na to, since wala na tayo dito sa area ng love life, pwede naman itong may kinalaman sa business o anumang collaboration or partnership na meron. Pwede rin itong yung mga plans mo, maybe merong mga naka-put on hold dito. Two of Wands is also about leaving your comfort zone. So, baka ikaw to na nagdadalawang isip or may mga preparations, mga plano. Hindi ko lang alam kung ready ka na bang mag-leave ng iyong comfort zone o hindi pa rin. Kasi meron ditong pagle-let go diba? So, somewhat, nafe-feel ko na parang related din siya doon. The World card is about achievement, Virgo. This is something na makukumpleto mo, matatapos mo, or graduation kung meron mga gagraduate dyan sa paligid mo. Anak mo, kapatid mo, o ikaw, hindi ko alam. Completion to basta. This is something na, ma-accomplish mo na. And with the Seven of Swords, this is yung fighting spirit or perseverance. Oo. Kumbaga sige, pakiramdaman ko na lang. Nasisense ko dito, alam mo kung ano yung para sa'yo, ano yung dapat mong ipaglaban sa hindi mo dapat ipaglaban. Okay? Yun yung nafe-feel ko rito sa Seven of Swords. So, yan Virgo, yung mga napulot ko dito sa iyong pahabol reading. Take care. God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.